Isang maganda at pinagpalang araw po sa inyo, kabanong. Pati na rin sa mga katulad kong masugid na tagapakinig sa channel na ito, sa mga katulad kong Nayanggaw na, Team Kayanggaw at Team Kabangers. Itago niyo na lang ako sa pangalang Montano. Hindi ko tunay na pangalan. 30 years old na po ako. At nakatira kami noon ng aking asawa na si Hana sa tapat lang mismo ng tambakan ng basura. Dahil dito ay ito na ang naging kabuhayan namin, ang pagbabasura o pagiging basurero at basurera. Marami mang pakinggan pero hindi naman namin ito ikinakahiya dahil bukod sa marangal at wala kaming tinatapakang iba ng asawa ko maliban sa basura, kabanong totoo po talaga ang kasabihan na merong pera sa basura. Ako at ang asawa ko ang buhay na patotoo. Dahil ito din ang naging daan kaya kami nakaahon sa hirap at ngayon ay nasa maganda ng buhay. Pero bago po nagsimula ang lahat ng yan, ay nais ko munang ibahagi sa inyo ang aming karanasan. Isang hindi makakalimutang engkwentro na may kinalaman sa kababalaghan at katatakutan. Noon po ay hindi ako naniniwala, pero dahil sa naranasan ko, kaya ko ibabahagi ito sa inyo. At ito po ang aming kwento. Biyernes ng gabi, katatapos lang naming mag-inuman ng kumpare kong si Cesar. Galing kami sa birthday party ng kapwa naming magbasurang si Julius. Medyo tinamaan na kasi ako ng alak kaya niyaya ko na si Cesar na umuwi at eksakto na napadaan kaming dalawa sa tapat lang din mismo ng tambakan ng basura. Kabanong, sanay na kami sa amoy ng lugar. Kumbaga, common na lang talaga sa amin ang amoy ng dumi at kung ano-anong nabubulok na bagay. Kung minsan nga ay pinagtatawanan na lang namin at pinagkukwentuhan ng tungkol sa mga bakterya na naninirahan na rin sa mga katawan namin. Yung tipong matitindi na ang mga tinik-tinik nila dahil sa sobrang kapal. Kaya habang akay-akay ko si Cesar na mabigat pa naman dahil sa katamaan, bigla siyang umiwalay sa akin at tumawak sa magkabila niyang tuhod. Alam ko nang susuka siya, kaya tumalikod na lang ako paharap mismo sa gabundok na basura. Doon ay meron akong nakita. Kinakalabit ko ang aking kaibigan habang nakatalikod. Pre, napansin mo ba yung mga bagong dating? Paano ko makikita eh? Sumusuka pa ako, pre. Pigilan mo muna yan. Siraulo ka ba? Bilisan mo na, baka hindi mo makita. Ano ba kasi yun? Bagong basura ba? Tanga, may bagong basura ba ng ganitong oras? Lumingon ka na lang kasi. Sumusuka pa yung tao eh. Istorbo ka naman masyado, pre. Habang napapakamot ng ulo si Cesar, ay lumingon na nga siya sa itinuturo ko. Doon namin parehong nakita ang isang pamilya na nasa pinakadulo ng daang kinaroroonan nila. Saglit naming minasdan ng mga yon na hindi pamilyar ang mga pagmumukha. Isang babaeng may kulot-kulot ang buhok, payat at maputla ang balat. Malamlam ang mga mata at marungis din katulad namin. May kasamang ali na 2 kabataan, isang babae at isang lalaki. Marungis, maputla, at payat din ang 2 katulad ng naunang babae. Siguro mga nasa 8 o 9 na taong gulang yung mga yan. Mukhang mamamasura rin sila eh, no? Naku, mukhang magkakaroon pa tayo ng bagong kakompetensya rito ah. Kakompetensya talagang naiisip mo eh, no? Ang lawak-lawak ng lugar na to. Paano mo sila magiging kakompetensya? At saka, tingnan mo yung mga itsura ng mga yan, no? Baka hindi magtagal ang mga yan dito sa lugar na to. Ay, malay natin, di ba? Hayaan na lang natin dahil marami namang basura rito eh. Hindi naman tayo mauubusan. Hindi tayo sigurado. Yung babae mukhang harangan eh oh. Tingnan mo yung tsura. Wow ah, hiyang-hiya sa'yo yung babae. Sumuka ka na nga lang dyan. Tapos na talaga. Nilunok ko na yung iba. Langya ka, kadiri ka talaga. Kalabit ka kasi ng kalabit sa akin eh.
balik tayo sa mga bagong salta na yan. Wala naman akong problema dahil pag-aari naman ng lahat ng bundok ng basura rito. Basta, wag lang silang manggugulo sa akin. Walang magiging problema. Baka ikaw pa nga manggulo sa mga yan eh. Bah, malay ba natin? Puro kang malay ba natin? Pero basta, obserbahan natin. Mukha naman sila mababait eh at hindi gagawa ng gulo. Pagkatapos kong sabihin yon, ay narinig ko na namang sumusuka si Cesar. Napailing na lang ako sa kahinagod-hagod ng kanyang likod para kahit papaano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Nang matapos na, ay hinatid ko na siya sa kanila. Saka ako umuwi ng bahay. Naabutan ko ang asawa kong si Hana na nagpapakulo ng tubig. Kaya lumapit ako sa kanya at niyakap siyang muli sa likuran. Nag-init na ako ng tubig para kung gusto mong magkape. Meron pa namang natira dyan sa kapeng binili ko kaninang umaga. Salamat ha. Anong ulam, mahal? Masarap. Tingnan mo dyan sa kaldero. Wow, botya. Masarap nga to. Saan mo nakuha? Dun sa fast food. Sinamahan ko kasi si Aling Giling na magpa-check up dun sa center. Ililibre niya nga sana ako dun sa fast food pagkatapos. Kaso sabi ko sa kanya, kesa gumastos siya, mangangalakad na lang kami ng botya. Sakto, may nagtapon yan dun. Nagulat nga rin ako kasi halos kaunti lang yung bawas eh. Bata lang kasi yung kumain. Ayos ah. Kumusta naman pala si Aling Giling? Ayos naman, mahina na talaga ang tuhod. Pero magandang balita dahil libre naman ang mga gamot at check-up niya. Tiyagaan lang talaga sa pagpila at pagpunta rin sa center. Samahan mo na lang ng samahan kapag may oras ka. Kawawa naman yung tao eh. At wala nang kasama sa buhay. Kaya nga, o sige na, kumain ka na dyan. Salamat, mahal ah. Si Tatang Giro, nabigyan mo na ba nito? Oo, marami ang kanina. Kumain ka na dyan at ako na lang ang magtitimpla sa'yo ng kape. Sinunod ko na nga ang sinabi ng aking asawa. Habang naghahapunan ay marami pa kaming napagkwentuhang mga bagay-bagay. Nasabi ko rin sa kanya ang bagong saltang mag-iina na nakita namin ni Cesar kanina habang pauwi. Nang matapos na ako sa pagkain, lumabas ako ng bahay at tinawag ang 2 pusang ligaw na palagi namin pinapakain ng asawa ko. Kung tutuusin ay hindi na rin sila may tuturing na mga pusang ligaw dahil para na rin namin silang kinupkop. Ganito po ang buhay namin sa tambakan ng basurahan, kabanong. Simple at payak, pero hindi kami nagdadamot sa mga tao man o hayop. Alam kasi namin mag-asawa ang pakiramdam ng pinagdadamutan, kaya ang ipinangako namin sa isa't isa ay hindi namin yon gagawin kahit na kanino. Mahirap man kami at nagbabasura lang, sisikapin pa rin naming makatulong sa mga tao sa paligid namin sa abot ng aming makakaya. Pagkatapos ko mapakain sina Miao at Muning, pumasok na ako sa loob ng munti naming bahay at naghugas ng plato at kamay. Ininom ko na rin ang kapeng itinimpla ni Hana para mas mabawasan ang tama ko ng alak. Nagpunas-punas na rin ako ng katawan bago tumabi sa kanya at natulog. Kinabukasan, maganda ang naging gising namin. Pagkatapos mag-almusal ay dumiretso na kagad kami sa basurahan. Magkahiwalay kaming palagi ni Hana kapag nagbabasura. Ang madalas kong kasama ay si Cesar. Siya naman at ang iba pang kababaihang namamasura rin. Nang makita ko ang kaibigan ko, lumapit ako kagad sa kanya at tinapik-tapik siya. O ano, mukhang malakas pa ang hangover mo ah. Oo nga eh, sakit ng ulo ko. Hindi ka lang kasi matakaw sa pulutan eh, pati sa alak. Kaya si Julius asar na asar sa'yo eh. Paglapag nung sisig, nilantakan mo kaagad. Nakakailang subo pa lang kami. Ikaw, ginawa mo ng ulam eh. Kulang na lang kanin. Ganun talaga. Ay, siya nga pala. Nakita ko kanina yung mag-iinang nakita natin kagabi. Parang hindi naman sila magbabasura rin eh. Talaga? Saan mo nakita? Nakasalubong ko lang doon, malapit sa tindahan. Sa binibilan natin palagi ng alak.
Paano mo naman nasabi na hindi sila magbabasura katulad natin? In fairness, pre, mukha silang mga malilinis sa malapitan eh. Sadyang mapuputla lang talaga at parang may mga sakit. Inusgahan mo pa rin talaga no? Husga ka agad. Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Alam mo naman ako, kung ano lang yung nakikita ko, yun lang ang sinasabi ko. Pero hindi naman lahat ng nakikita natin, yun ang totoo. Yan ka na naman eh, kontrabida ka palagi sa akin. Mas mukha ka nga kontrabida sa akin naku, magtrabaho na nga tayo ng makarami-rami. Yan ang mas mainam mong sinabi, pre. Habang nagtatawanan kami, ay nagsimula na kami sa pagkakalkal ng mga basura. Hanggang sa matapos kami bago magtanghalian. Dumiretso kami sa bahay dahil palagi nagluluto na makakain si Hana para sa amin. Pagdating ko doon ay naroon na si Aling Giling na kumakain na rin. Nagmano muna kami ni Cesar sa matandang babae bago sumandok na makakain. Nang mapansin kong wala si Tatang Giro, ay tinanong ko kagad ang aking asawa. Katulad kasi ni Aling Giling, palagi rin sa aming nanananghalian ang matandang lalaking yon. Kaya katakataka na wala siya nung araw na yon. Hindi rin naman alam ng asawa ko ang dahilan, kaya hinayaan na lang muna namin. Pagkatapos ng pananghalian, nagpahinga lang kami saglit. At nang may dumating na bago mga basura, ay nagtrabaho na kami ulit. Tumitigil lang kami eksaktong bago tuluyang lumubog ang araw. Hinanda na namin ang aming mga nalikom na kalakal na basura, saka masayang nagtungo sa junk shop. Kabanong hindi pa dumarating si Hana sa buhay ko, si Cesar na po ang lagi kong kasama. Ito na talaga ang natutunan naming trabaho, ang mga lakal sa mga basurahan na kung minsan ay nagkakalkal din ng mga pagkain tira-tira o kung tawagin ay botya. Magmula nang maulila kami pareho sa mga magulang ay ito na ang nakasanayan naming buhay. Wala naman kasi kami parehong kakilalang kaanak, kaya mas pinili na lang naming manirahan sa dump site at mamasura kaysa gumawa ng iligal na bagay. Naging matalik talaga kami magkaibigan ni Cesar. Kaya kahit anong asaran ay hindi kami nagkakapikunang dalawa. Ganun na talaga namin kakilala ang isa't isa. Nagkakaintindihan kami sa lahat ng bagay. Naging kasangga namin ang isa't isa at sa biyaya ng Diyos, kahit papaano ay naitatawid namin ang araw na hindi nakakasakit. Siya nga rin po ang nagpakilala sa akin kay Hana, hanggang sa maging mag-asawa na kami. Kaya mahal na mahal ko rin talaga ang kaibigan kong si Cesar. Bago lumubog ang araw, nang matapos maibenta ang mga nakalakal namin ay nagtugong kami kagad sa isang karinderya. Nagsabi na kasi si Hana na hindi siya makakapagluto dahil sasamahan niya ulit si Aling Giling. Pupunta naman sila ngayon sa Lamay at baka doon na rin magapunan. Pre, umorder ka na ng pagkain. Dudumi lang ako saglit. Inabutan pa ako kay Dis, sakit ng tiyan ko. Sige. Ano bang sayo? 2 kanin tapos syempre yung paborito kong hita ng manok. Sakto meron pa eh. Okay, sige. Bilisan mo Tumango lang si Cesar at saka nagmamadaling tumakbo paalis sa kinaroroonan namin. Habang umuorder ako ng makakain namin, ay napansin ko ang batang lalaki na nakita namin kagabi. Nagtaka ako dahil hindi kasama ng bata ang kapatid niyang babae at ang kanyang ina. Pagkabot sa akin ng inorder na pagkain ay saka ako pumwesto sa pinakadulong mesa sa labas. Napatingin ako ulit sa batang lalaki dahil nakatayo lang yon habang nakatitig sa akin. Malamlam ang mga mata ng bata at kapansin-pansin ang kalungkutan sa itsura ng kanyang mukha. Saka napansin ko ang mantsa ng dugo sa damit niya. Pati sa bandang leeg nito at magkabilang siko. Dahil doon ay napatanong tuloy ako sa aking sarili. Dugo ba yun? Dugo ba yung mga yun? Ayos lang kaya yung batang yun? Nasa kaya yung nanay at kapatid niya? Nanatili kami magkatitigan ng batang lalaki hanggang sa lumapit ang isa sa trabahador ng karinderya para mag-abot ng sabaw sa akin.
Pagkakuha sa sabaw ay muli kong binalingan ang batang lalaki para sana alokin siyang kumain, pero bigla na lang itong nawala na parang bula. Napakamot na lang tuloy ako sa ulo habang iginagala ang tingin sa paligid, pero hindi ko na talaga nakita kung nasa na ang batang lalaki. Oh, saan na nagpunta yung batang yun? Aayain ko pa naman sana kumain dahil mukhang hindi pa siya kumakain eh. Wawa naman dahil sobrang payat. Tapos, panay galos pa katawan. Ay nako, nasa na kaya yung mga kasama nun? Hindi ko na halos natapos ang pagsasalita dahil bigla akong tinapik ni Cesar mula sa likuran. Uy, anong binubulong-bulong mo dyan, pre? Ha? Ako? Bumubulong? Oo talaga. Sino ba kinakausap mo? At bakit para kang nagsasalita mag-isa dyan? Yung nakita kasi natin kagabi na mag-iina, yung batang lalaki nandito kanina. Aalukin ko sana kumain kaso bigla namang nawala sa paningin ko. Alam mo pre, wag mo nang intindihin yung mga yun. Katulad natin, hayaan mo silang dumiskarte. Marunong ang mga yun. Dito sila nakatira eh. Hindi magugutom basta masipag lang sila. Ikaw na nga nagsabi kanina, di ba? Na mga hindi naman sila mukhang magbabasura. Eh yun na nga, kaya hindi sila dapat kaawaan. Grabe ka naman sa hindi dapat kaawaan. Mahirap lang din naman ako at nagsusurvive dito sa dump site. Pero basta, hindi ko ma-explain eh. Kung ano-ano mga pinagsasabi mo dyan. Naawa lang naman ako eh. Palibasa ikaw kasi wala ka talagang awang luko-luko ka. Hindi sa walang awa, pre. Diskartehan lang tayo dito sa ganitong lugar. Katulad nun, dapat bata pa lang matuto na sila kung ayaw nilang mamatay sa gutom. Di ba nga may kasabihan, may pera at may pagkain sa basura? Sa bagay. Pero nakakaawa pa rin eh at nakakapagtaka. Oh, bakit ka naman nagtataka? Eh sabi mo kasi hindi naman sila mukhang mga basurero. Pero yung nakita ko, mukhang batang gusgusin eh. Eh baka naman di sila yun. Sigurado ko sa nakita ko, siya talaga yung batang lalaki na kasama nung nakita natin kagabi. Pero, yan na nga natin yun. Lumamo na lang tayo. Eh ano pa bang ginagawa ko? Ikaw lang naman di ba kumakain eh. Siraulo ka talaga. Alos wala nang paglagyan yung bibig mo. Oh. Salita ka pa ng salita habang kumakain. Mabulunak ka nga dyan. May tubig naman eh. Ginawa mo pa akong tanga-tanga dyan. O gag. Ate, pahingi naman ng tubig dito. Dali-daling lumapit ang Ali at nagbigay sa amin ng pitsyel at baso. Kaagad namang uminom si Cesar saka muling kumain. Nilantakan ko na rin ang pagkain ko at nang matapos na ang hapunan at naglakad na kami pabalik sa kanya-kanya naming tirahan. Nang nasa bahay na ako ay wala pa si Hana kaya hindi rin ako kagad nakatulog. Pinakain ko na muna si Meow at Muning. Humiga lang ako habang nakatingin sa bintana naming sira-sira. Tinatanaw ko ang kabundok na basurahan sa labas ng bahay. Hanggang sa makita ko na naman ang batang babae na kasama rin ng mag-iina kagabi. Tumayo kaagad ako at sinipat siya pero tumakbo yun palayo. Hahabulin ko sana pero hindi ko na naabutan. Napakamot na lang ako tuloy sa ulo saka bumalik sa aming bahay. Gara ng mga batang yun. Nakikipaglaro ba sila sa akin? Eksaktong pagkasabi ko noon ay biglang nahulog ang kahoy na pang-angkla sa bintana. Sinabayan din ito ng malakas na hangin at pagtingin ko sa likod, sa pintuan ay nakita kong nakatayo roon ang babaeng nakita namin kagabi. Masama ang titig niya sa akin pero ramdam ko ang matinding lungkot sa buong presensya niya. Hindi ko alam kabanong pero parang merong kakaiba sa kanya. Ayaw ko na lang aminin pero parang hindi tao ang nakita ko noon kundi parang kaluluwa o kung anuman. Miss, anong kailangan mo? Nagulat ako nang bigla siyang umawak sa mga kamay ko. Nakaramdam ako ng matinding lamig. Mas malamig pa kaysa sa nagyayelong soft drinks. Napabalikwas ako at doon ko napagtanto kabanong
na nananaginip lang pala ako. Nakita ko sa harap si Hana na nagtataka ang itsura pagkakita sa akin na parang gulat na gulat. Pero pagtingin ko sa bintana ay nakasara na nga ito. Para ka naman nakakita ng multo, mahal. Ha? Kanina ka pa ba? Kararating-rating ko lang. Bakit? Sinara mo ba tong bintana? Hindi. Kailan pa ba ako nagsara ng bintana? Ang init-init dito sa atin, no? Lalo na pag walang electric fan. Baka nahulog yung pang-angkla. Baka nga. Kumain ka na ba? Oo, mahal. Ikaw ba? Oo, doon na kami sa karinderya kumain ni Cesar. Kumusta naman yung pagpunta niyo sa Lamay? Ayos naman. Nakikain lang kami. Ang dami nga eh. Gusto ko nga sana magdala para may pang-almusal tayo kaso sabi ni Aling Giling, bawal daw mag-uwi ng pagkain galing sa patay. Kaya sinunod ko na lang dahil baka masermonan pa ako. Alam mo naman ng mga pamahiin ng mga matatanda eh. Speaking of matanda, mahal, hindi mo ba nabalitaan yung tungkol kay Tatang Gero? Hindi. Bakit? Ano bang nangyari kay Tatang Gero? Doon ko nga lang din nalaman sa Lamay. Dinala raw siya pagamutan kanina lang tanghali. Halak ka. Sana ayos lang si Tatang Gero. Paano na yung mga alaga niyang aso? Dumaan na kami ron ni Aling Giling. Pinakain na namin. Bukas, dalawin natin kapag may oras tayo ha. Lulutuan ko siya ng paborito niyang sabaw. O sige. Itong pera pala oh. Bumili ka na rin ng prutas. Tapos, bigyan mo na rin si Aling Giling ha. Oo, salamat. Tara na, matulog na tayo. Bago matulog ay ipinagdasal ko na rin muna ang mga matatandang yon dahil itinuturing ko na rin silang parte ng pamilya namin. Kahit hindi ko sila mga kadugo. Kinabukasan, sinabi ko na rin kay Cesar ang nangyari. Nag-alala rin siya para kay Tatang Giro. Kaya pagkatapos namin mamasura ay nag-ayos muna kami bago dumiretso sa pagamutan. Doon na namin kinatagpo si Hana at Aling Giling. May dala na silang mga pagkain kaya sabay-sabay na kaming pumasok sa loob. Pagpasok sa ward, eksakto na solo lang si Tatang Giro sa buong silid na yon. Kaya hindi na rin kami pinaghigpitan ng nurse na naka-assign. Nagmano kagad kami at pagkatapos ng kumustahan ay saka namin siya kinausap na masinsinan. Tatang, ano po nangyari sa inyo? Bakit po kayo na-ospital? Namamasura kasi ako nung isang hapon ng umaga. Tapos may nakita akong porselas. Nandyan sa bag ko. Ano naman po yung kinalaman ng porselas na napulot nyo? Hinihigit ko kasi yon. Tapos sa lakas ng paghata ko natumba ako pagkakuha ko. Tumama yung balakang ko at hindi na ako makatayo. Mabutit nakita ko nung bagong saltang mag-iina. Tapos hindi ko na alam ang sumunod na nangyari nun. Pagkagising ko nandito na ako. Sino po nagdala sa inyo rito? Hindi ko rin alam Wala naman daw nakita na kasama ko. Sabi ng gwardiya, saka nung ibang nurse na nakakita sa akin. Ako lang daw mag-isa. Hindi ko kaya yung mag-iinang bagong salta nagdala sa inyo rito? Posible. Pero hindi ko sigurado Pasalamat na lang din dahil sabi ng nurse, buti raw at nakapunta ako rito kagad at naagapan. Kumusta naman po yung lagay nyo? Sa linggo raw siguradong lalabas na ako. Wala naman daw akong babayaran dahil senior na ako. Pero kung meron man, hindi rin ako nag-aalala. Pwede ko naman isanla o ibenta yung porselas na nakuha ko. Pwede po bang makita yung sinasabi niyong porselas? Pakikuha na lang dyan sa bag. Kinuha ko nga ang bag at mula roon ay dinukot ko ang nasabing porselas. Sa tingin pa lang ay alam kong ginto nga ito. Sa gitna ay merong itim na bato. Nang tingnan ko ang pinakaloob, may nakita kong maliit na parang korting pangil. Kaya kapag sinuot ang nasabing porselas ay para itong kakawit sa balat. Hahawakan ko sana ito nang meron akong naramdamang kakaiba. Para bang may kung anong nilalang na bumubulong sa akin at nagsasabi na isuot ko ang porselas. Dahil dito
ay napatingin ako sa mga kasama ko at gano'n na lang ang gulat ko sapagkat titig na titig din sila sa nasabing gamit. Para bang pare-pareho kaming nahipnotismo nito. Mabuti na nga lang ay biglang pumasok ang nurse kaya para kaming nagising lahat sa katotohanan. Ibinalik ko kagad ang gintong porsela sa bag ni Tatang Giro at saka nagpatuloy kami sa pakikipagkwentuhan ng kung ano-ano. Makalipas ang ilang pang oras, nang masigurong ayos talaga ang lagay ng matandang lalaki, kinumpirma lang din namin sa billing na wala talagang babayaran pagkatapos ay umalis na kami. Pinauna ko nang umuwi si Hana dahil nagtambay-tambay pa rin kami ni Cesar. Meron kasi ron sa dump site na ginawa naming tambayan. At kapag nagpapalipas ng oras ay doon kami naglalagi. Umalis muna saglit si Cesar para magyosi habang ako naman ay naiwan lang sa pwesto. Sinimulan kong ilatag ang karton para may maupuan kami kahit na papano. Pagkatapos mapagpagan at mailatag ang karton ay naupo ko rito habang nakasandal sa pader. Tumanaw-tanaw ako sa kahabaan ng kalye at sa ilang tao na dumaraan doon paminsan-minsan. Madilim, mabaho at makalat sa pwestong yon. Dahilan na rin kung bakit bibihira lang ang taong nadaan doon lalo na kapag ganong oras na. Kaya nang mga oras na yon, Kabanong, ay laking pagtataka ko rin matapos makita na naman ang magkapatid na kahapon pa parang nakikipagtaguan sa akin. Yung mga batang yun na naman. Hoy! Anong ginagawa niyong dalawa, ha? Nakikipaglaro ba kayo sa akin? Gabi na! Magsiuwi na kayo! Pare, sino na naman ang kinakausap at sinisigawan mo dyan, ha? Yung dalawang bata, yung anak nung babaeng nakita natin nung nakaraang gabi. Wala naman talaga ako nakikita eh. Alam mo naman na wala nang napunta rito ng ganitong oras. Eh di tingnan mo rin. Nagtatakbuhan talaga sila kanina pa ron. Baka naman multo na yung mga nakikita mo, ha? Ang dilim-dilim talaga sa bantaron. Nang sabihin nyo ng kaibigan ko, ay bigla na lang ang nagtayuan ng mga balahibo ko sa balat. Hindi naman ako matatakutin at sanay na ako sa dilim, pero parang iba ng mga oras na yon. Hindi ako nagpalata sa mataba kong kaibigan dahil kakantsawan niya ako. Tumambay lang kami ng ilang pang minuto. Pagkatapos ay umuwi na rin kami. Pagsapit ng linggo, nakalabas na nga si Tatang Giro sa ospital. Nakahinga na kami pare-pareho ng maluwag at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Ayos na rin kasi ang lagay niya na parang hindi nga napano. Sutan niya ang porselas pero hindi ko na lang din yung pinansin. Sinabihan lang namin siya na huwag ipagkalat sa ibang tao na ginto yun dahil baka nakawin at mapahamak pa siya. Sa tuwing pagmamasdan ko ang porselas, lalo ng itim na bato nito, ay parabang may kakaibang pakiramdam na dumadaloy sa sistema ko. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakaramdam nito, pero ang bigat-bigat kaya umiiwas ako ng umiiwas sa tuwing mapapagawi ng tingin doon. Sa mga nakalipas pang araw, Kabanong, ay naging maayos naman ang takbo ng buhay namin sa dump site. Madalas ko pa rin nakikita ang mag-iina na pagala-gala sa basurahan. Si Cesar naman ay dinidedma lang ito na parang hindi nakikita. Hindi na rin nanananghalian sa amin si Tatang Giro dahil sinabi niyang bumalik na siya ulit sa pagtitinda ng ulam. Natuwa ako pero nag-alala rin sa kalagayan niya. Ito kasi ang dahilan kung bakit siya nanghina noon. Kaya inadvise na namin siyang tumigil. Pero pinipilit niya talaga na kayang-kaya niya na talaga. Para raw siyang binigyan ng lakas ng porselas at pakiramdam niya ay bumabata siya sa bawat araw na nagdaraan. Sabado ng gabi, dahil wala si Hana at nasa kabilang bayan, kaya sinamahan ko muna si Cesar sa kanyang kubo. Bukas pa kasi uuwi ang asawa ko kaya dun muna ako sa kaibigan ko nakitulog. Nag-inom lang kami ng tig-isang bote ng beer at nang matapos na ay iniwan ulit ako ni Cesar para magyosi ulit. Hanggang sa makita ko si Tatang Giro sa pinakadulo ng kalye.
May higit-higit siyang lumang kariton at pasigaw siyang naglalako ng panindang ulam kahit palalim na ang gabi. Bili na po kayo! Bili na po kayo! Masarap tong paninda ko! Siguradong magugustuhan nyo! Bili na kayo! Si Tatang Giro yun ah. Bakit nagtitinda pa siya ng ganitong oras? Pinagmasdan ko lang ang matandang Ginoo hanggang sa makalapit na siya sa tapat ng kubo. Doon ay nagtama ang aming mga mata, kasunod ng pagngiti niya ng makahulugan sa akin. Ngiting tila may kakaibang hatid na kilabot sa kalooban ko. Hindi ko rin alam kung bakit, Kabanong, pero sa kakaibang tingin at ngiti ni Tatang Gero sa akin, ay parabang may kung anong kaba akong naramdaman. Feeling ko tuloy ay ibang taong kaharap ko. Kaya medyo napatras ako at umiwas ng tingin. Unti-unti ring nanayo ang aking mga balahibo simula sa paanan hanggang sa batok. At nang huminto siya sa harapan ko, ay bigla na lang siyang sumeryoso. Mas lalo tuloy akong kinabahan. Hindi talaga ako nakaimik agad. At matagal kaming nagkatitigan at nanatili sa ganoong posisyon. Tatang, magandang gabi ho. Magandang gabi, Montano. Bakit nandito ka sa kubo ni Cesar, ha? Dito ako makikitulog ngayon eh. Nasa kabilang bayan kasi si Hana at bukas pa ho siya uuwi. Ah, ganon pala. Bakit po pala kayo nagtitinda ng ganitong oras na ho? Magpahinga na ho siguro kayo at bukas nyo na ituloy yan. Ikaw naman, Montano. Aalokin pa nga sana kita eh. Tapos pinagpapahinga mo na kagad ako. Baka gusto mo munang bumili ng tinda kong mga ulam. Murang-mura lang to. 2 klase ang putahe, isang adobo at isang sinabawan. Kumain na po kasi kami ni Cesar eh. Bibigyan ko na lang kayo para bukas. Naku, wag na ho. Negosyo nyo yan eh. At hindi nyo dapat ho ako nililibre para makatubo kayo na maayos. Ikaw naman, ilang beses mo rin naman akong pinakain ng libre sa inyo eh. Gusto ko lang makabawi. Ay, mas magiging masaya ho ako kung mauubos ho yan sa pagbebenta nyo para ho kumita kayo. Uy, Tatang! Nagtitinda pa kayo ng ulam? Gabi na ho ah. Mag-aalas 10 na. Magpahinga na ho kayo. Yun nga ang sabi ko eh. Teka lang ho. Ano ba yung binibenta nyo? Mukhang masarap ah. Naamoy ko ang bango sa malayo pa lang. Adobo at sinabawang karne. Magkakasunurang binuksan ng matandang Ginoo ang lumang kaldero na nasa kariton. Mas lalong humalimuyak ang bango ng nasabing ulam. Kita kong mas lalo rin tuloy natakam si Cesar. Matapos makita ang masarap na pagkakaluto ng mga ulam base sa itsura ng mga ito. Grabe, ang sarap naman yan. Masarap ka talaga magluto, Tatang. Namiss ko nga yung luto nyo eh. Kaso, busog na busog pa ako eh. Sayang talaga. Kumain na kasi kami kanina eh. At saka, kakayosi ko nga lang. Bukas po, bibili kami sa inyo. Pagkasabing yun ni Cesar, ay biglang nawala ang malapad ng ngiti ni Tatang Gero. Bagya kong tinapik ang kaibigan ko na hindi naman nag-gets ang sitwasyon. At para mabago ang ambience ng paligid, gumawa na lang din ako ng paraan. Sinabi ko na lang na kung pwedeng makahingi ng sabaw, kaya biglang nagsalo ang matandang Ginoo ng sinabawang putahe at mabilis tong isinalin sa plastic. O ayan, may kaunting laman-laman para matikman nyo kung gaano kasarap tong niluto ko. Sariwang-sariwa at batang-bata pa ang karne na yan, kaya malambot ang pagkakaluto ko dyan. Ilang araw ko rin niyang pinalambot. Uy, seryoso po ba? Sige po, hindi na namin tatanggihan yan. Salamat po ha. Basta bukas, kapag may luto kayong ulam, i-reserve nyo na kami. Oo naman, kayo pa ba? Para naman makabawi-bawi ako sa mga tulong niyo sa akin. Pagkatapos ng mga nakakailang pa naming mga kwentuhan, ay sa wakas umalis na nga rin si Tatang Gero. Hanggang mawala na sa paningin namin. Pare, may kanin pa ako ron. Kung gusto mo kumain, lantakan natin to habang mainit pa. Busog pa nga ako. Tsaka, hindi ka nawiwirduhan ngayon kay Tatang Gero. Parang kakaiba mga ikinikilos niya no? Ang dami mo namang napapansin.
Ganun talaga mga matatanda, ano ka ba? Basta, may kakaiba talaga sa kanya ngayon. Parang ibang tao siya eh. Yan ka na naman sa mga kahiwagaan moments mo. Eh nakakapagtaka lang talaga. Saan at ano naman ang nakapagtataka? Ito naman, maging masaya na lang tayo dahil maganda na ang pakiramdam ni Tatang kumpara nitong mga nakalipas. Hayaan mo na yun. Basta ang malaga, nakalibre tayo. May pang-almusal na bukas. Basta, ilalagay ko na lang to sa mesa ha. Kainin mo na lang kapag nagutom ka. Parang ayaw ko tuloy kainin yung binigay niya eh. Nakakatakot. Mamaya kung anong meron sa ulam na yan. Pambira ka pare. Sa lahat ng basurero, ikaw lang yung narinig kong naging maarte ha. Walang niya ka. Kumakain nga tayo ng botcha. Loko-loko ka rin eh no? Tapos, yung luto mismo ng taong malapit sa'yo, hindi mo kakainin? Ano ka? Insecure sa luto ng iba? Gagi. Hindi naman ganun. Basta, di mo magets yung pinupunto ko eh. Wala talaga akong magets sa'yo. Tara na nga, matulog na tayo. Sabi ni Julius, marami raw darating na truck ng basura bukas. Kaya dapat maaga tayo magising. Pagpasok namin sa loob ng bahay, nagtungo kagad ako sa papag at sumandal sa pader. Nag-ayos na rin ng karton si Montano. Pagkatapos niyang kunin ang maruming kumot na nakasampay sa pader, ay saka siya patalikod na nahiga sa akin. Hanggang sa makatulog siya ng mahimbing. Dahil sa nangyaring yon, ay tila hindi kagad ako dinalo ng antok. Para kasing paulit-ulit na nagbabalik sa isip ko ang kakaibang tingin at makahulugang ngiti kanina ni Tatang Gero. Hindi ko lang matukoy kung ano kabanong, pero alam ko sa sarili ko na may kakaiba talaga ngayon sa kanya. At ang tanging naisip ko lang na dahilan ay ang gintong porselas. Hindi kaya may sumpa yung porselas na suot niya? Kaya siya nagkakaganon ngayon? Ay nako, ano ba itong mga naiisip ko? Makatulog na nga. Pasado 1:30 na madaling araw, naalimpungatan ako dahil sa malakas na paghilik ng matalik kong kaibigan. Nag-iba ako ng pwesto at pumaling patalikod sa nahihimbing na si Cesar. Hanggang sa mapansin kong mula sa hindi kalayuan, sa mismong pinto ang isang imahe ng tao. Doon kasi sa dump site, sanay ang karamihan ng mga tao na natutulog ng nakabukasang bintana at pinto. Dahil mas presko ang hangin. Kaya makikita mo kagad kapag may tao sa labas. Dahil doon ay marahan akong napabangon upang masdan kung sino ang taong nakatayo sa tapat ng pinto. Nang matamaan ng liwanag ng buwan ng nasabing tao, ay tila nagulat ako. Dahil nakita ko na naman ulit ang magkapatid na bata. Wala na naman ang nanay nila. Katulad pa rin ng dati ay marungis ang itsura nila. Parehong nangangalumata. Mapuputla ang mga balat, payat at may mga mantsa ng dugo sa mga damit at ilang gasgas sa braso at leeg. Tumayo ako at lumakad papunta sa kanila. Pero nakatingin lang sila sa akin at hindi umaalis sa pwesto. Nang malapit na ako sa pinto, ay doon ko mas lalong nakita ang nakakaawa nilang itsura. Para kasing nabugbog ng husto dahil sa puno ng galos at pasa ang balat nila. Anong oras na? Bakit di pa kayo natutulog? Ayos lang ba kayong dalawa? Nasaan ang nanay nyo? Hindi sila umimik kabanong. Tumingin lang sila sa akin nung mga oras na yon. At mas lalo akong nahabag sa kanilang kalagayan. Kumain na ba kayo? Nagugutom ba kayo ha? Naalala ko ang sabaw na binigay ni Tatang Gero kagabi. Kaya kagad akong bumalik sa kusina at saka kumuha ng kanin pati ang supot ng ulam. Pagkatapos ay inabot ko yon sa magkapatid. Oh, kunin niyo na to. Pasensya na dahil medyo matutong na yung kanin eh. Kahoy lang kasi ang gamit ng kaibigan kong panluto kaya madalas natututungan. Nang makita ng dalawang bata ang hawak kong supot na may sinabawang ulam ay biglang lanlaki ang mga mata nila. Para silang takot na takot na hindi ko maintindihan. At sa sobrang pagkamulagat ng mga mata nila, pakiramdam ko'y para na yung luluwa. Mas lalo akong nag-alala pero sa kabilang banda ng puso ko
ay nagsimula na rin akong matakot. Lumamig din kasi ang paligid na parabang napunta kami sa freezer. Anong nangyari sa inyo? Bakit may nagawa ba ako, ha? Takot nilang tinuro ang supot na may lamang sabaw, kaya naintriga ako. Pagkatapos ay bigla na lang silang tumakbo palayo hanggang sa mawala na sila sa paningin ko sa isang iglap. Lalabas pa sana ako ng kubo para sundan sila, pero narinig ko na si Cesar na umuungot-ungot. Paglingon ko sa likod ay nakabangon na siya at kumukusot-kusot na mga mata. Uy, pare! Ano ginagawa mo dyan? Sino kausap mo? May kausap ka bang ibang tao, ha? Wala. Umihi lang ako. Wait lang, pabalik na ako dyan. Inilapag ko na lang sa gilid yung kanin at sabaw dahil baka bumalik yung magkapatid. Umihi na rin ako bago bumalik sa higaan. Pinilit kong matulog at dahil sa pinaghalo-halong puro kawirduhang pangyayari, ay parabang nadala ko ang mga ito hanggang sa pagtulog at panaginip. Muli kong nakita si Tatang Gero na sumisigaw-sigaw ng mga parinda hanggang sa muling mapadaan sa tapat ng kubo ni Cesar. Huminto siya at ngumiti ng makahulugan sa akin. Pagkatapos noon ay saka siya nag-alok ng makakain sa akin. Sa pagkakataong yon ay hindi na lang 2 kaldero kundi 5 na ang nasa kariton. Masaya itong binuksan ni Tatang Gero hanggang sa tumambad na nga sa paningin ko ang laman ng bawat isa. Nanayo ang mga balahibo ko sa takot matapos makita ang nasa loob ng mga kaldero. Pinaghimay-himay na katawan ng tao, ulo, kamay, paa, hita, braso at lamang loob. Nang muli ko siyang lingunin, ay tumatawa siya ng tumatawa na parang isang demonyo. Kasunod nito ay ang pagsulpot na mag-iina na namumutla ang mga mukha at wala ng buhay. Pagkangat niya sa kamay, ay nakita ko ang gintong porselas na kumikinang. Pero tumatagas ang masaganang dugo sa kamay ng matandang Ginoo. Hanggang sa makita kong tila may kadilim ang bumabalot sa kanya. Nakarinig ako ng kakaibang ungol at sigawan na parang isang halimaw. Kaya naisip ko magpapalit siya ng anyo. Sa takot ay bigla kong napabalikwas ng bangon at una kong nabungaran si Cesar. Takang-taka siya dahil sa tila takot na takot ang pagmumukha ko. Napahawak lang ako sa ulo at sapilitang ngumiti sa kanya. Kahit ngumiti-ngiti ka, nakita ko yung mukha mo kanina. Para ka na namang nakakita ng multo dyan kung makatingin ka. Baka gusto mo muna mag-good morning. Good morning. Anong oras na ba? Mag-alas 6:30 pa lang. Maaga pa pala. Maaga pa nga. Pero bilisan mo na at bumangon ka na dyan para makalibre tayo ng kape sa karinderya. Wala tayong almusal. Kasi kinain mo yung kanin sa kasabaw na binigay ni Tatang Gero Ha? Kinain ko? Maang-maangang ka pa. Nakita ko na nga sa pinto yung plato. Ubus na yung sabaw tapos yung tirang kanin, nilalanggam na. Kaya ka pala nasa pinto kanina madaling araw kasi kumakain ka. O sige nga, anong idadahilan mo? Yung magkapatid, yung anak ng bagong saltang babae. Nakita ko kasi sila rito. Binigay ko yan kasi akala ko nagugutom Iniwan ko dyan sa pinto kasi baka balikan nila. Baka nga binalikan. Sus! Balusot! Oo nga. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Okay, sige na. Naniniwala na ako. Mag-asikaso na tayo dahil pagkatapos magkape ng libre, dapat tayo yung mauna sa tambakan para sa atin ng swerte. Oo, tay. Wait lang po. Tatayin mo mukha mo. Kagad kaming nag-asikaso at katulad ng usapan, nagtungo nga kami sa karinderya. Naabutan na namin doon si Aling Giling na nagkakape na. Pumesto na rin kami at nakikape. Matapos namin makapagkape, ay nakiusyoso na muna kami dahil meron daw pangyayari na hindi maganda. Yung mag-iina na nakita namin nung nakaraan, ilang araw na palang nawawala. Napakunot naman ako ng noo dahil nakita ko pa kagabi yung magkapatid. Kaya tinanong ko pa nga si Aling Giling kung totoo ang balita. Yun nga ang sabi, kumpirmado na nawala ang mag-iina nung araw din na bago ma-ospital si Tatang Gero. Pre, di ba
Nakita ko pa yung mag-ina nung nakaraang araw. Tanda mo yung kinuwento ko? Kinabukasan pagkatapos ng inuman natin. Oo, tanda ko yon. Kung nakita ko sila nung araw na yun, paano nila nasabi na ilang araw nang nawawala yung mag-ina? Oo nga eh. Sabi ko nga rin sa'yo, di ba? Nakita ko pa sila kanina madaling araw. Nakwento ko naman kanina, di ba? Pambira, pre. Multo na siguro yung nakikita natin. Hindi na ako kumibo pa dahil naisip ko bigla ang napanaginipan ko kagabi tungkol kay Tatang Gero at sa gintong porselas. Hindi ko na lang muna to binanggit kay Cesar dahil alam kong baka hindi na naman niya ako paniwalaan. Dahil hindi rin naman kagad dumating ang bagong basura, umuwi muna ako dahil dumating na si Hana. Nagkausap nga kami patungkol sa nangyari. Ikinuwento ko rin sa kanya ang kakaibang ikinikilos ni Tatang Gero. Kaya sinabi niya sa akin na bibisitahin niya ang matandang lalaki sa kubo nito. Pinayagan ko na rin dahil kasama naman niya si Aling Giling. Pasado 10:00 ng umaga, pagdating ng truck ng basura ay nagsimula na ako magtrabaho. Pero habang nangangalakal ay hindi pa rin maalis-alis sa isip ko ang tungkol sa mga nangyayari. Kaya hindi ako masyadong nakapag-concentrate. Pagsapit ng hapon, kasama ni Julius, ay muli namin binalikan ang iskinita kung saan nakita ang mag-iina nung nakaraang araw. Wala namang kumikibo sa aming tatlo pero ramdam ko ang kaba at takot na mga oras na yon. Naantala lang kami dahil nagsabi si Julius na uuwi na siya. Medyo masama raw kasi ang tiyan niya kaya hindi na namin pinigilan pa. Bakit ba tayo nandito, pre? Di ko rin alam sa'yo. Di ba nga nagkayayaan tayong pumunta rito para ituro kay Julius kung saan natin unang nakita yung mag-iinang nawawala? Ay, oo nga pala. Hindi kaya natabunan na sila ng mga basura? Posible. Pero kung magko-collapse yung dam site, marami madadamay, hindi lang sila. Ano kaya nangyari sa mga yun, no? Yun nga yung malaking tanong dyan eh. Nasaan sila? Uy, pre! Yung mga basura ron, parang may botya. Ano sa tingin mo? Sige pre, tara tingnan natin. Una ka na. Iihilang ako tapos magyoyosi. Kunin mo na kagad. Baka makuha pa ng iba yun. Pagkatango ay naglakad na ako kagad sa nakatambak na basurahan. Nang nasa tapat na ako nito ay muli kong nilingon si Cesar pero nawala na siya sa paningin ko. Pagsipat-sipat ko sa paligid, katakatakang ako na lang ang tao. Sinundan kagad yon ng kakaibang lamig na parang may kakaibang presensya sa lugar na yon maliban sa akin. Presensya na kung saan ay hindi tao, hindi pangkaraniwang elemento o kung anuman. Kahit kinakabahan, ay pilit kong nilabanan ng takot. Sinimulan kong kalkalin ang nasabing basura hanggang sa makakita ako ng mga karne na medyo inuuod na. At dahil sanay naman ako sa ganoong bagay ay isinantabi ko na lang ang uod. Isa-isa kong kinuha ang nangangamoy na karne hanggang sa may mapansin akong kakaiba. Hindi na kasi karne ng hayop ang nakikita ko kundi karne na yata ng tao. Nagpatuloy ako sa paghalukay hanggang sa makita kong isa pang supot na nangangamoy na ng husto. At mula sa loob nito ay kitang-kita na ang naggagalawang malulusog na uod. Marahan ko itong binuksan hanggang sa tumambad na sa aking paningin ang mga daliri ng taong inuuod na rin. Ha! Pambihira! Daliri ng tao to ah! Utik! Tulong! Pumunta ka rito! Napaupo ko sa sobrang pagkabigla. Kitang-kita ng mga mata ko kung paano kumislot ang laman ng malaking supot. Parang may kung anong mga buhay na gumagalaw sa loob nito. Kaya naman nanatili akong nakatunghay kahit punong-puno na ng takot ang dibdib ko. Mula sa supot ay nakarinig ako ng mahihinang boses ng bata, isang lalaki at isang babae. Mahinang umiiyak ang mga yon. Hanggang sa hindi nagtagal ay lumakas na ito ng lumakas habang patuloy ang pagkislot sa loob ng supot. Hindi na tuloy ako nakakilos at nanatili na lang nakatingin sa nasabing bagay. Para akong natuod kabanong sa tindi ng takot na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Ang mga daga ko sa dibdib ay parabang sasabog na at gustong kumawala.
Unti-unti na naman akong nangilabot habang nagpapatuloy ang pag-iyak ng boses ng mga bata. Cesar! Pre! Nasa ka na ba? Tumigil din bigla ang mga nag-iiyakang tinig ng mga bata. Kaya kahit papaano ay nabawasan ang tensyon na nararamdaman ko. Muli akong nakahinga ng maluwag dahil para akong nagising sa guni-guni ng takot. Habang nananatili ang katahimikan ng hapong yun, ay nanatili akong napatanga sa supot hanggang sa napatingin na lang ako sa mga nakuhang karne. Doon ko rin biglang naisip ang isang bagay, kaya nabitiwan ko ang mga botya. Lord, wag naman po sana. Hindi ko na natapos ang pagsasalita. Kitang-kita kasi ng dalawang mga mata ko ang unti-unting pagtagas ng sariwang dugo mula sa nasabing plastic bag. Dahil doon ay muli na namang umusbong ang takot na nararamdaman ko. Hindi na naman ako nakagalaw gawa ng sobrang nerbiyos. Hanggang sa ang pagtagas ng masaganang dugo ay umabot sa aking mga paa at kamay. Hindi pa rin natapos ang lahat, Kabanong, dahil unti-unti kong naririnig ang sigawan mula sa supot na parabang may kung sinong nagmamakaawa mula roon. Humihingi ng tulong at umiiyak sa sobrang takot. Habang nagpapatuloy ang pagtagas ng dugo ay hindi ko na rin alam ang gagawin. Sa tinagal-tagal ko sa trabahong yon ay doon lang ako nakaranas ng ganong klaseng pangyayari. Doon ko na nga mas malinaw na naririnig ang pinaghalo-halong boses ng nagmamakaawa at humihingi ng tulong. Hindi ko malilimutan ang sinasabi ng mga nagmamakaawang boses, Kabanong. Tulong, wag po, parang awa nyo na. Wag po, nanay ko, tulong. Ayaw ko pong mamatay. Nanay. Maawa ka sa mga anak ko, maawa ka sa amin. Wala kaming ginagawang masama. Huwag mo kaming papatayin. Yan ang isinisigaw nila, Kabanong. Paulit-ulit yun. Sa tuwing maaalala ko kahit hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako. Sa sobrang takot na nararamdaman ay napatakip na lang ako ng tenga at napapikit. Hindi ko na rin inalintana ang mga dugong tumatagas dahil hindi ko rin talaga alam kung ano ang gagawin ko sa mga oras na yon. Halos magwala ako sa sobrang takot habang nakapikit at iniiwasan ng kung sino man. Tama na po. Pambira, ayaw ko na. Tumigil na kayo. Uy, pare, anong nangyayari sa'yo? Ha? Anong nangyari? Lubayan niyo ako, parang awa niyo na. Uy pre, ako to, si Montano. Dumilat ka nga pre. Ako lang to, uy. Pre! Napilitan na lang si Cesar na sampalin ako ng malakas hanggang sa tuluyan akong magising at mahimasmasan. Pagkakita sa kanya ay namumutla akong napayakap. Pinigilan ko ang pag-iyak ko pero tumatagas ito talaga. Hindi ko pa rin yun ipinapahalata. Ano ba kasi nangyari sa'yo? Bakit ka biglang sumisigaw-sigaw na parang takot na takot? Langya pre, may katawan ng tao sa basurahan. Yung mag-iina, humingi sila ng tulong sa akin. Umaagos yung dugo nila. Pambira, nakakatakot. Ha? Saan? Tingnan mo pre, yung supot na may tumatagas na dugo. Ha? Nasaan ang dugo? Diyan sa malaking Teka, ano nangyari? Bakit nawala yung dugo? Nilapitan ni Cesar ang nasabing malaking supot pero wala naman siyang nakitang kahit na anong sariwang dugo at piraso o parte ng katawan ng tao. Napakunot tuloy ako ng noo pero ramdam ko pa rin ang kaba sa buong sistema ko. Mga botya to pre. Paborito natin botya. Sigurado akong may nakita ako dyan pre. Ay naku, muwi ka na nga muna kaya. Mukhang pagod ka na sa ginagawa nating pangangalakal kanina eh. Magpahinga ka muna pre. Pero may nakita talaga ako. Uy sige na, umuwi ka na. Bukas na tayo mag-usap. Huwag ka na rin mag-isip ng kung ano-ano ha. Unahin mong isipin ang buhay niyong mag-asawa. Huwag na yung buhay ng iba. Para ka tuloy hindi mapakali. Hindi na ako umimik, Kabanong. Sinunod ko na lang ang sinabi ng kaibigan ko. Dahil sa mga pangyayari ay umuwi akong parang naguguluhan.
Hindi ko rin kasi lubos maisip kung ano nga ba talaga ang mga nangyari roon sa dump site. Pero alam ko sa sarili ko, isa lang ang sigurado. May masamang nangyari na sa mag-iinang nawawala. At kung nasaan man sila ngayon, ay siguradong hindi maganda ang lagay nila. Habang naghihintay ng oras, ay tahimik ko pa rin iniisip ang mga na-experience ko. Hanggang sa kausapin lang ako ni Mrs. tungkol kay Tatanggero. Kadarating niya lang kasi galing sa labas. Mahal, dumaan na kami kay Tatanggero kanina. Okay naman siya. Eto nga't binigyan niya ako ng ulam mo. Gusto mo kainin natin? Ha? Siya ang nagluto niyan, mahal? Oo. Maghahanda lang ako para sa hapunan ha. O sige. Kumusta naman siya? Paanong okay? As in, okay. Okay na okay. Parang ang hindi nanggaling sa ospital nung nakaraan eh. Saka, boom yung business niya. Ang daming ang tao ron na nagpupunta sa bahay niya at namimili. Talaga? Oo. Malasa raw yung karne, mahal eh. Mas masarap pa rin sa karinderya saka yung sa fast food. Base yun sa mga sinasabi ng taong bumibili sa kanya. Kaya excited tuloy ako matikman tong binigay niya eh. 2 putahe pa naman to. Adobo saka dinuguan. Tara, kain na tayo. Kahit tumahalimuyak ang amoy, ay nagdahilan ako kay Mrs. na mamaya nakakain. Pero ang totoo ay bigla akong nag-alangan na kumain ng mga luto ni Tatanggero. Iba kasi ang pumapasok sa isip ko, Kabanong. Ayaw ko ng laman ng isip ko na yon, pero nagpapaulit-ulit to sa isipan ko. At parang hindi ako nakukontento hanggang sa hindi ko malaman ang katotohanan. Nakipagkwentuhan pa rin ako kay Hana patungkol sa nawawalang mag-iina. Na inireport na nga raw sa pulis ang tungkol dito, ikipagtulungan na ang kinauukulan sa lugar namin. Maya-maya pa ng oras na ng tulog, sa lalim ng iniisip ay hindi ko na namalaya na nakaidlip na pala ako. Naalimpungatan lang ako matapos makaramdam ng malamig na dampi ng hangin. Hahatakin ko sana ang lumang kumot mula kay Hana pero napadilat akong bigla matapos makaramdam na merong nakatingin sa akin. Doon ay nakita ko na naman ang magkapatid. Kaya napablikwas ako ng bangon. Tumakbo ko hanggang sa pintuan. Nakita ko na lang silang nakatayo sa bandang dulo ng daan habang nakatingin sa akin. Doon ko po nasigurado ang lahat na hindi nga sila mga tao, kundi isa ng multo at meron silang gustong ipahiwatig sa akin. Kaya kahit kinakabahan ay kumilos na ako. Ano bang kailangan niyo sa akin? Sabay silang tumalikod at patakbong naglakad palayo. Saan kayo pupunta? Teka, hintay! Napilitan akong sundan ng magkapatid hanggang sa makaabot kami sa dump site. Sa kalaliman ng gabi ay hinanap ko talaga ang kinaroroonan ng dalawa subalit hindi ko na sila nakita. Pumesto ako sa pinakataas at iginala ang tingin ko. Pero wala talagang kahit na sinong naroon. Mga bata! Nasaan kayo? Nasaan ba kayo? Magpangita kayo sa akin! Alam kong meron kayong gustong sabihin! Kasunod ng pagkasabi kong yon, ay bigla na lang nag-alulungan ng mga aso sa hindi kalayuan. Tumigil nga lang din kagad dahil sa merong mga nagsaway. Pagkatapos noon, ay inakyat ko pa ang gabundok ng basurahan para hagilapin pa silang magkapatid. Hanggang sa meron akong maaninag na anino ng isang tao. Nang masilayan ko kung sinong taong yon, ay bigla akong nakaramdam ng hindi maganda. Si Tatanggero yun ha. Iba talaga ang kutob ko sa kanya ngayon. May kakaiba talaga sa kanya eh. Simula nung suotin niya yung gintong porselas. Saan kaya siya pupunta ngayon? Hindi naman dyan ang bahay niya. Pasimple ko siyang sinundan hanggang sa makarating sila sa kabilang dulo ng dump site na medyo malayo na at liblib. Malapit na kasi ito sa mga puno-puno at wala na talaga napuntang kahit na sino doon. Bukod kasi sa madilim, sadyang delikado dahil doon mas madalas gumuguho ang gabundok na basura. Anong ginagawa ni Tatanggero sa lugar na to? Delikado rito ha. Natigilan na ako sa pagsasalita
dahil nakita kong para siyang sumisinghap-singhap sa hangin. Nang mapag-uwi siya ng lingon sa kinaroroonan ko, ay agad akong nagtago. Pero napansin ko ang kakaibang kinang ng mga mata niya. Yung parang katulad ng mata ng mga pusa kapag gabi na may kumikislap-kislap. Napahawak ako sa dibdib dahil sa kaba. Pero pasimple pa rin akong nagmatsyag hanggang sa mapansin ko ang ilang gamit na nakakalat lang sa loob ng pinagtagpi-tagping kubo. Ngayon ko lang talaga nalaman na meron palang kubo sa bandaron. Sa tagal ko na sa dump site, ngayon lang kasi ako halos nakapunta sa pinakadulo kaya wala akong masyadong ideya. Tinitigan kong maigi ang mga kalat. Mabuti na lang din ay bilog ang buwan kaya para nitong dinidiligan ang paligid ng liwanag sa gabi. Pagkakita ko sa mga damit na nakalatag doon ay biglang may alaalang pumasok sa aking isipan. Nanlaki ang mga mata ko matapos mapagtanto ang ilang mga bagay-bagay. Pambihira, tama ba itong naiisip kong ginawa ni Tatang Gero? Yung mga karning ginagamit niya sa pagtitinda ng ulam? Diyos ko, kinatay niya yung mag-iina. Bago ko pa matapos ang pagsasalita, ay meron ng malamig na bagay ang tila kumapit sa aking likuran. Hindi ordinaryo ang lamig na yon, kaya nanood kagad ang kilabot sa buo kong pagkatao. Pagharang ay doon nga tumambad sa aking paningin ang itsura ng magkapatid na nawawala. Pero nagtataka ako dahil hindi ko pa rin nakikita ang kanilang nanay. Puno ng pasa ang kanilang mga katawan, duguan at maraming sugat. Namumutla ang mga balat at base sa hindi kaaya-aya nilang itsura ay parabang binugbog sila ng husto at pinahirapan. Umaalingasaw din ang nakasusukang amoy mula sa mga kaawa-awang patpating katawan ng mga kabataan. Nang makita ko yun, ay napatakip ako ng ilong habang nanayo ang mga balahibo ko. Hindi ko talaga alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga oras na yun. Matapos makita at maramdaman na hindi na normal na mga bata ang nasa harapan ko, sa totoo lang kabanong nadurog ang puso ko matapos makita ang kalagayan nila. Pero tao lang ako at natural na natatakot din. Sa sobrang taranta ay napatras ako at hindi sinasadyang mapadaus-us pa ibaba. Nakagawa ko ng ingay pero hindi ko rin namalayan. Sa isang iglap ay nawala na ang dalawang bata. Pero hindi ko pa rin maisip kung paano nagagawa ni Tatang Gero ang ganitong klase ng krimen hanggang sa meron akong naalala. Yung porselas talaga ang may gawa nito eh. Kailangan maalis kay Tatang Gero yung porselas. Ha? Anong ginagawa mo rito, Matana? Tatang? Tinatanong kita kung anong ginagawa mo rito. Sinusundan mo ba ako, ha? Hindi ho, Tatang. Pwes, bakit ka nandito? Kasi hindi ko talaga kayo sinusundan, maniwala ho kayo. Ganun ba? Oho, bakit ho kayo ngumingiti? Wala naman. Naniniwala naman ako sa iyo. Pero may tanong lang ako. Ano ho yun? Meron ka bang nakita o narinig na kahit na ano? Wala po. Kung ano man ho yung iniisip nyo, mali ho kayo, Tatang. Hindi ko ho kayo sinusundan. Mabuti naman kung ganon. Sige na, at umuwi ka na dahil hating gabi na. Kayo ho. Dito ako nagluluto ng mga binebenta ko. Marami kasi mga nangiistorbo sa akin doon sa bahay. Ganun po ba? Sige ho, aalis na ako. Matapos ko magpaalam ay hindi ko na siya nilingon pa. Tumakbo na kaagad ako palayo hanggang sa makarating ako sa kalsada. Huminto ako roon saglit at ibinuhos ang lahat ng pagod, takot at nerbiyos ko. Saka ko lang din namalayan na umiyak na pala ako dahil sa pinagalo-halong emosyon. Napailamos ako ng muka dahil hindi ko alam ang gagawin matapos kong madiskubre ang totoo. Siya talaga pumatay sa magkapatid. Pero yung nanay ng mga yon, saan niya dinala? Posible kayang buhay pa yon? Diyos ko po, anong gagawin ko?
Hindi ako pwedeng magsumbong sa kinaukulan ng walang sapat na ebidensya. Yung mga ebidensya, kinain na ng mga tao. Pati misis ko nakakain. Dali-dali akong tumakbo sa bahay matapos ko yung maisip. Pagtingin ko kay Hana ay nahihimbing pa rin siya sa pagtulog. At dahil sa taranta, ginising ko siya nang walang kamalay-malay sa mga nangyayari sa paligid. Bakit ba, mahal? Mag-aalas 12:30 pa lang ng madaling araw, oh. Bakit mo ba ako ginising? Sumuka ka. Ha? Mahal, sumuka ka. Isuka mo yung mga kinain mo, bilis. Ha? Bakit ko naman gagawin yon? Labag man sa loob ko ay sinikmuraan ko ang aking asawa. Hanggang sa maisuka niya ang lahat ng kinain niya. Pagkatapos ay kinuha ko ang natitirang pagkain sa mesa at tinapon to sa lababo para anurin at hindi na rin makainin ng Miyaw at Muning. Binalikan ko si Hana na katatapos lang sumuka at halatang galit na galit sa akin. Pero bago pa ako makapagpaliwanag ay sinampal na niya ako ng malakas. Halos mahilo talaga ako at matumba. Mabuti na lang ay nakahawak ako sa mesa at tumayo kaagad. Sinikmura ang hayop ka. Tapos itatapon mo yung ulam. Magpapaliwanag pa nga lang ako eh. Bakit mo naman ako kaagad sinampal, mahal? Malin mo mukha mo. Gumanti lang ako. Ang sakit nun, no? Linisin mo yung suka ko ngayon. Mamaya na yan. May kailangan ka malaman. Seryoso to, Hana. Nang marinig niyang tinawag ko na siya sa totoong pangalan, ay tumalima na nga si Mrs. Iika-ika siyang naupo at uminom ng tubig habang nakahawak sa sikmura. Ako naman ay humimas-himas pa sa pisngi ko habang pinagmamasdan siya. O ano? Tutunga ka lang ba dyan? Magkwento ka na. Baka gusto mong magkapatid na sampal pang ibigay ko sa'yo. Magkukwento na nga. Ano kasi mahal eh. Si Tatanggero. O anong meron kay Tatanggero? Sinundan ko kasi siya at nakita ko siya sa pinakadulo ng dump site. Doon sa delikadong parte nitong tambakan, meron akong nalaman at huwag kang magugulat sa mga sasabihin ko dahil mahirap tong paniwalaan. Bigla naman akong kinamaan sa mga sinabi mo, mahal. Isinalaysay ko nga ang lahat sa asawa ko, Kabanong. At kahit di siya makapaniwala, nakumbinsi ko pa rin siya dahil alam naman niyang hindi pa ako nakakapagsinungaling sa kanya ni isang beses. Sinabi ko ang lahat pati ang tungkol sa gintong porselas at kung bakit ko siya pinilit na sumuka. Gulat na gulat talaga siya at naisip na ngang magsabi kagad sa mga kinaukulan. Pero dahil ayaw ko rin naman basta akusahan si Tatanggero, kaya umisip muna kami ng pwedeng gawin. Kailangan makasiguro talaga kami at mapatunayan sa krimen na ginawa niya. Kinabukasan, nauna ako sa dump site dahil wala si Cesar sa bahay nila. Umakto ko na normal lang ang lahat. Pero ang totoo ay palaging tumatakbo sa isip ko ang kung anong gagawing paraan. Bandang 10:00 nang magpakita ang aking kaibigan. Humahango siya at tila nag-aalala ang mukha kaya medyo kinabahan ako. Oh, bakit pre? Saan ka pala galing? Duman ako sa bahay niyo kaninang umaga, wala ka ron Galing kami sa ospital. Sinama ko si Aling Baba. Hinatid namin yung pamangkin niya sa ospital. Sobrang sakit daw ng tiyan eh. Kanina madaling araw pa. Pamangkin ni Aling Baba? Si Julius? Oo. Bakit? Ano nangyari kay Julius? Yun nga, sobrang sakit nga raw ng tiyan. At kanina madaling araw pa. Ang problema naman ngayon, bago ako umalis pre, bigla siyang nawalan ng malay. Idiniklara siyang comatose. Diyos ko po. Naawa ko kay Aling Baba. Dahil sa dagdag na isiping yon, ay hindi na talaga ako nakapag-focus sa pangangalakal ng basura. Pagsapit ng tanghali, pagbalik namin sa bahay para mananghalian, ay nakita ko pang may dala si Aling Giling ng supot. Alam kong galing yung kay Tatanggero, kaya nagkatinginan kami ng asawa ko. Kinuha na ni Hana ang supot at kunwaring siya na ang magsasalin pero sinadya niyang ihulog sa lupa ang ulam. Kumalat yun at sinadya niya ring tapak-tapakan. At para hindi na makain ay kinuha ko at inihulog kagad sa lababo. Wala nang nagawa ang lahat kaya humingi na lang kami ng pasensya. Sumapit ang gabi. Dahil sa mga kakaibang nangyari sa lugar ay pareho tuloy kaming hindi makatulog ni Hana.
Medyo nakonsensya at naawa ko kay Mrs. dahil parang inatang ko sa balikat niya ang problemang ako lang sana ang may daladala. Mahal, nakaisip ka na ba ng gagawin para matanggal kay Tatanggero yung porselas na yon? Wala pa nga akong naiisip na paraan eh. Yung gusto ko kasi yung tipong hindi niya malalaman. Paano naman mangyayari yon? Hindi ko rin alam. Nung nakita ko yung porselas na yun, sigurado ako na kapag sinuot yun ng isang tao, hindi yung basta-basta matatanggal. May pangkalawit yun na maliit eh. Bakit hindi mo nalang putulin yung kamay niya? Sigurado ka ba sa suggestion mo, mahal? Yun lang talaga naisip kong paraan. Natigilan na kami sa pagkukwentuhan na makarinig kami ng malakas na bugso ng hangin sa labas. Ang akala nga namin nung una ay eroplano o helikopter yun. Pero nagkamali kami. Para yung pagaspas ng malaking pakpak kaya nagkatinginan kami. Pagkalaon, tumayo ko dahil narinig ko ang pag-iingay ni na Meow at Muning sa labas na para silang may kung anong kinatatakutan. Sumilip ako sa bintana at doon ko nakita na merong lumapag sa harapan nila. Isa yung uri ng kung anong nilalang na parang taong ibon. Malaki ang nangingitim na pakpak at meron yung patusok na parang talim sa dulo. Namumula ang mga mata, matutulis ang tenga na patayo, lubog ang ilong, nakausli ang mga ngiping matatalim at nakalawit ang naglalaway na dila. Itim na itim ang balat nitong nangingintab at ang kuko ay kasing haba ng natural na kutsilyo. Napayakap sa akin si Hana nang makita niya rin ito. At nang magawi ang atensyon nito sa kinaroroonan namin ay nagtago kami sa gilid. Hindi na lang yun. Taong ibon na halimaw. Si Tatanggero yun. Paano mo man nasabi? May suot siyang porselas. Diyos ko po, siguradong papatayin niya tayo dahil sa mga nalaman mo, mahal. Hindi ako papayag na gawin niya yun. Ano gagawin natin? Uunahan ko na siya bago pa niya tayo mapatay. Pero si Tatanggero yun. Hindi na siya si Tatanggero. Bago pa makasagot ang aking asawa ay narinig na naming nagwawala ang mga pusa sa labas ng bahay. Pagsilip namin ulit sa bintana ay kitang-kita ko kung paano lantakan ng halimaw si Meow. Halos mahati ang kaawa-awang katawan ng pusang walang kalaban-laban. Si Muning naman ay galit na galit pero kita rin ang takot sa mga mata nito. Wala siyang nagawa kundi pagmasdan na lang din kung paanong mapatay ang kapartner niyang pusa. Kahit ako, pati ang aking asawa, ni hindi kami nakakilos. Ramdam ko ang pangangatog naming dalawa. Umurong ang tapang ko kabanong, lalo na nang makita ko ang pagmuya niya sa sariwang karne ng pusa. Mahal, patay na si Meow. Kinakain niya yung pusa natin. Oo nga, mahal. Diyos ko po. Gagawin natin. Baka tayo nang isunod niya pagkatapos niya mga pusa. Ha? Bago pa matapos ni Hana ang sinasabi niya, ay nakita na naming dinhagit ni Tatanggero si Muning. Pagkatapos ay nagkampay siya ng mga pakpak saka lumipad ng palayo sa amin. Halos mabuwal ang bahay namin sa sobrang lakas ng impact. Yumukod kami ng asawa ko. Niyakap ko siya at nagtago kami sa isang gilid. Nang humupa na ang sitwasyon, saka kami tumayo at tumingin sa labas. Napansin ko ang kahulan ng iba pang aso at ng pagkagising ng ilang taong malapit-lapit sa amin. Dahil sa nangyaring yon, ay halos hindi kami nakatulog ni Hana. Sa tuwing pipikit ako kabanong, ay para kong nakikita ang itsura ni Tatanggero. Kung paano siya maging isang halimaw. Pagsapit ng umaga, ay naging matunog ang nangyari kaninang madaling araw. Sa karinderya pa lang ay narinig ko na ang mga nagkukwentuhan na may malaking araw silang ibon na nakita. Nagtalo-talo pa ang mga tao. Ang sabi ng ilan ay albatros. Ang sabi naman ng iba ay agila. Wala silang kaalam-alam na isang halimaw ang sumalakay sa amin kaninang madaling araw. Gawa ng nangyari kaya hindi na muna ako nangalkal ng basura. Eksaktong sinamahan ni Hana si Aling Giling sa ospital kaya naman sinadya kong pumunta sa bahay ni Tatanggero. Mabuti na lang din ay wala siyang tinda nung araw na yon. Ang narinig kong sabi niya sa isang bibili sana ay hindi siya nakapamalengke ng maaga. Pero alam ko ang totoo. Malamang ay wala siyang nabiktima bukod sa alaga naming pusa na si Meow at Muning.
Montana, bakit naparito ka? Pasensya na at wala akong tintang ulam. Hindi kita mabibigyan. Tatang, kailangan na natin mag-usap. Nag-uusap naman na tayo Seryosong pag-uusap po. Tungkol dyan sa porselas. Nawala ang ngiti niya matapos kong sabihin yon. Sabay pa nga kaming napatingin sa gintong porselas. Kaya kaagad niyang itinago ang kamay niya sa likod kung saan to nakasuot. Bakit? Ano pag-uusapan natin tungkol sa porselas ko? Alam niyo ang ibig kong sabihin patungkol sa porselas na yan. Tumigil ka! Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Tatang, kailangan niyong tanggalin yan. May mga krimen na tayong ginagawa. Anong sinasabi mong krimen? Aminin niyo na ho na kayong pumatay sa magkapatid at Ano? Bakit hindi mo ituloy? niluto niyo sila. Ang magkapatid na yon, ang ginawa niyong putay sa binebenta niyo sa mga tao dito sa dam site. Natikman mo ba? Ang sarap ng lasa, di ba? Tatanggero, mali po yun. Anong mali sa pagpuno ng kalam ng sikmura ng mga tao? Inalis ko nga ang gutom nila at hinahadlangan mo yon? Hindi po tama ang pumatay. At ano ang tama para sa'yo? Huwag ka magturo dahil hindi mo naman talaga alam kung anong totoong tama at ang totoong mali. Hindi po kayo ganyan. Kailangan niyo pong tanggalin ang porselas na yan. Nilalamon na ho kayo ng kademonyohan ng sinumpang porselas. Akin ang porselas na ito. Matapos niyang umatras, ay kitang-kita ko kung papaanong magbago ang kulay ng kanyang mga mata. Sumibol din ang mga itim na ugat sa kanyang leeg at sentido. Nagkulay itim ang kanyang kamay, kaya napatras ako at naghanap ng posibleng mangyari. Papatay kita kapag inagaw mo ito. Akin lang ang porselas na ito. Tatang, tinutulungan po kita. Hindi mo ako tinutulungan, no? Gusto mong agawin ang kayamanan ko. Ang nagbibigay sa akin ng lakas. Mag-aagaw ka. Nilalaman ng porselas na yan ang pagkatao mo. Tumigil ka! Nagulat ako matapos niyang ihagis sa akin ang lamesang nasa pagitan namin. Mabuti na lang at nakaiwas talaga ako. Pero pagtayo ko'y nakita ko na siyang tumakbo palabas ng bahay. Sinundan ko siya pero hindi ko na naabutan pa. Napabuntong hininga na lang ako dahil sa nangyari hanggang sa nakita ko na lang na dumating sina Aling Giling at ang aking asawa. Nakita nilang magulo ang bahay ni Tatanggero kaya nagtaka sila. Anong nangyari dito, mahal? Nasaan si Tatang at bakit magulo rito? Tinakbuhan niya ako. Bakit? Anong ginawa mo? Sinusubukan ko siyang kumbinsi na tanggalin ang porselas niya pero... Naudlot ako sa pagsasalita nang maalala na wala nga palang kamalayan si Aling Giling sa mga nangyayari. At dahil mukhang takang-taka siya sa pinag-uusapan namin mag-asawa, kaya naman napilitan na kaming sabihin sa kanya ang totoo. Ganun na lang ang gulat niya at halos mahimatay pa nga siya nang malaman ang totoo. Lalo na nang sabihin kong nakakumpirma ko ngang si Tatanggero talaga ang pumatay sa magkapatid. Ang hindi ko lang sigurado ay kung buhay pa ang nanay ng 2 batang pinatay. Hindi makapaniwala ang ginang sa mga narinig niya, lalo na nang malaman niyang ang masarap na pagkain nilantakan niya ay gawa sa karne ng mga inosenteng bata. Pinahinahon namin siya mag-asawa at ang mahimasmasan na, umuwi kagad kami sa bahay. Dahil medyo sumama ang pakiramdam ni Aling Giling sa nangyari, kaya hindi rin kami halos lumabas. Naghintay-hintay lang kami hanggang sa pasado 6:00 ng gabi ay nagpunta si Cesar sa bahay. Katulad nung hapon, parang aligaga at di siya mapakali. Alam na naming may problema, kaya dali-dali namin siyang pinapasok sa bahay para makausap ng masinsinan. Pare, masamang balita. Teka, bakit nakahiga dyan si Aling Giling? May sakit ba siya? Saka ko nipapaliwanag. Ano yung sinasabi mong masamang balita? Nawawala raw si Julius sa ospital. Ha? Paano? Akala ko ba nakomato siya? Ang kwento ni Aling Baba, yung nurse daw na nakakitang nagising siya, inatake ni Julius tapos saka tumakbo palayo. Nagkagulo nga raw dun kanina pero hindi na rin nakita si Julius. Kitang-kita ko sa mukha ni Aling Baba yung takot habang nagkukwento. Para raw narabis yung kaibigan natin Di ba palagi siyang kumakain ng mga ulam ni Tatanggero? Oo, bakit? Ano namang kinalaman nun sa nangyari?
Nagkatinginan kami ni Hana na tila iisa lang ang nasa isip. Hindi na rin muna namin sinabi kay Cesar ang lahat dahil siguradong magugulat siya sa mga malalaman niya. Pinayuhan ko na lang muna siya kabanong na doon na muna siya sa amin matulog. May pakiramdam kasi ako na may hindi magandang mangyayari nung gabing yon. At hindi nga po ako nagkamali. Pasado 12:00 ng gabi. Napabangon ako dahil sa kakaibang pakiramdam. Pareho kaming natutulog ni Cesar sa bandang sala, habang sila Aling Giling at ang asawa ko ay magkatabi sa kwarto. Malakas ang hilik ng kaibigan ko nang walang ano-ano'y nakita ko sa hindi kalayuan ang isang lalaking nakatayo. Alam ko na kung sino yon, kaya ginising ko kagad si Cesar. Napabalikwas pa siya ng bangon pero nang makita niya ang nilalang na nasa labas ng bahay ay nawala kagad ang antok niya. Si Julius ba yan? Si Julius nga, pre. Oo nga pre. Hoy, Julius, pre! Saan ka ba nagpupunta? Hinahanap ka na ni Tia Baba mo. Halika nga rito. Huwag mo na siyang palapitin pre. Oh, bakit naman? Bago pa ako makasagot kay Cesar ay lumapit na sa amin ng dahan-dahan si Julius. Doon namin nakita ang itsura niya. Katulad dito ng itsura ni Tatang Gero nung nakaengkwentro ko siya sa bahay niya mismo nung tanghali. Hindi na ako nagulat sa mga nakita ko, pero si Cesar, kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding pagkabigla, kabanong. Sino nga naman ang hindi magugulat kung makakakita ka ng taong namumula ang mga mata, nangingitim ang ugat sa liig at magkabilang sentido habang naglalaway na parang asong ulol. Anong nangyari sa'yo, pre? Bakit ganyan na itsura mo? Nagulat kami at napaupo nang biglang umalulong si Julius na parang talagang aso. Pagkatapos nito ay tila sumagot ang mga aso sa iba't ibang dako ng dam site. Naging dahilan nito kung bakit nagising sina Aling Giling at ang asawa ko. Hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari dahil biglang sumugod si Julius na parang galit na galit sa amin. Kitang-kita ko yun na nanlilisik ang mga mata niya. Handa niya kaming sakmalin at patayin sa oras na mahawakan kami. Kaya dali-dali kong hinatak si Cesar at isinara ang pinto. Umatras kami nang kumalubog ang pinto, pero hindi siya nagpatinag dahil pinagpapapalo niya to hanggang sa makita kong nag-crack. Pero tumigil din siya, kaya napatingin ako sa bandang kanan kung saan naroroon ang bintana. Cesar, isara mo yung bintana, bilis! Sinugod niya nga ako kaagad. Pagkasara ng bintana ay sakayon kumalabog. Napatras siya na punong-puno ng pagtataka habang napapatingin sa akin. Ano ba nangyayari? Bakit tayo sinusugod ni Julius, pre? Hindi ko rin alam. Paano hindi mo alam? Parang alam na alam mo nga nangyayari rito, ha? Bakit parang nababaliw yung kaibigan natin? Dahil yung sa kinain niya. Ha? Basta pre, saka ko na ipapaliwanag. Sino yung sumasalaki sa atin? Si Tatang Gero? Bakit naman nasama rito si Tatang Gero? Siya kasi ang dahilan ng gulo eh. Ha? Hindi ko maintindihan. Anong kinalaman niya kay Julius? Kung ganon, si Julius yung nasa labas at sumasalaki sa atin. Naalala ko na. Narinig ko na nga ang tungkol dito. Yanggaw ang tawag nila. Ibig sabihin, hindi na normal na tao si Julius. Nayanggaw na siya ni Tatang Gero. Anong ibig sabihin nun? Aswang si Tatang Gero. Naging aswang siya dahil sa porseles na napulot niya. Meron yung sumpa. Kung may tanong ka, mamaya na natin pag-usapan. Kailangan muna natin mapatahimik si Julius. Dahil baka may iba pa siyang mabiktima. Anong gagawin natin? Lalabanan natin siya. Mahal, magtago kayo ni Aling Giling at huwag kayong lalabas kahit na anong mangyari ha. Hintayin niyo kami makabalik. Baka kumapano kayo? Bago pa matapos ni Hana ang pagsasalita, ay nabuwal na ni Julius ang bintana. Napatras kaming lahat at nang dumungaw siya roon ay ganoon na lang ang gulat namin dahil halos magmukhang paniki na ang muka. Halos parehong-pareho na sila ng mukha ni Tatang Gero, kaya mas lalo kaming natakot. Pero kahit na ganon ay sinikap kong maging matapang. Tinabi ko si Cesar at tumango sa kanya. Nagsinyasan kami na magtago na sina Aling Giling at Hana sa ilalim ng papag. Ayaw ko bang gawin to sa'yo, pre?
Pero pasensya na talaga. Papaluin lang kita sa ulo. Pero sana, hindi ka magtampo sa akin ha. Bilisan mo na, Cesar! Ito na. Nangwawasya ka rin talaga no? Tumalon nga si Cesar at pinalo sa ulo si Julius. Dahil dito ay lumabas ulit ito. Sinamantala namin ang pagkakataon. Binuksan ko ang pinto at hinanap ang tila nawawala sa sarili kong kaibigan. Halos nangingitim na ang buo niyang balat at talagang magiging kamukha na niya ang anyo ni Tatanggero. Kaya dali-dali kong kinuha ang makapal na lubid sa gilid ng bahay. Habang abala siyang hinaharap si Cesar ay sinamantala ko naman ang pagkakataon. Tumakbo ko sa likuran at pinaikot-ikot sa ere ang makapal na tali. Habang abala sila ni Cesar sa paglalaban ay saka ko yun hinagis. Naisip ko talaga kabanong na para akong cowboy habang ginagawa yon. Pero ang kamalas-malasan, hindi ko naman nasentro si Julius. Ano ba mga pinagagawa mo, pre? Mamamatay na ako rito, oh! Konting tiis lang, pare! Bilisan mo na! Taliyaw mo na siya! Oo na! Inikot-ikot ko ulit ang tali at sa pagkakataong yon, pagkahagis ko ay tumama na mismo sa target. Hinigit ko kaagad ang tali kaya sumikip ito. Pagkatapos ay umikot ako sa gilid ng bahay, saka nakipaghatakan. Dahil mas malakas si Julius kaya halos makaya-kaya niya ako. Mabuti na lang ay to the rescue si Cesar. Tinalunan niya sa likod ang nagwawala naming kaibigan at pagkatapos ay saka niya pinagsasapak sa mukha ng maraming ulit. Pasensya na, pre. Kailangan kong gawin to. Pasensya na talaga. Nung gumana ang pakiramdam ko sa tali ay doon ko na lang napagtanto na nawalan na ng malay si Julius. Kaya inawat ko na rin kagad si Cesar. Pagkatapos ay tinali na namin siya ng maigpit saka ipinasok sa loob ng bahay. Lumabas na rin sina Aling Giling at Hana sa pinagtataguan nila. At sabay-sabay namin pinagmasdan si Julius na walang malay. Nakatali ng maigpit habang nakaiga sa harapan namin. Ngayon, i-explain niyo sa akin ang lahat. Paano to nangyari? Bakit naging aswang si Tatanggero? Paano? Hindi ko talaga magets eh. May aswang ba talaga? Nakita mo naman, di ba? Nayanggaw si Julius at hindi pa naman siya gaanong ganap na aswang. Paano siya makakabalik sa normal? Hindi siya po pwedeng makita ni Aling Baba ng ganito. O ng kahit na sino mang tao, baka patayin siya. Kailangan natin tanggalin ang porselas na suot ni Tatanggero. Yun lang ang nakikita kong paraan. Ano bang meron sa porselas na yun? Naalala ko nung unang na-ospital si Tatanggero, nang hawakan ko yung porselas. Meron akong narinig na boses na nag-uudyok sa akin na manakit at isuot yun. May sa demonyo yung bagay na yun. Napansin nyo, nung sinuot yun ni Tatang, nagsimulang gumaan ang pakiramdam niya. Sabi pa niya para siyang bumata. Pero naging kakaiba yung kinikilos niya. Tapos ano? Oh, bakit parang nanahimik kayo lahat? Bakit hindi mo pa sabihin, pre? Tapos ano na? gumawa siya ng krimen. Krimen? Anong krimen? Naalala mo yung mag-iinang nawawala? O bakit? Anong meron sa mag-iina? Ha? Teka, huwag niyo sabihin. Kung ano man ang naiisip mo, pre, yun na nga ang nangyari. Si Tatanggero ang pumatay doon sa mag-iina? Hindi niya lang pinatay, kundi kinatay niya. Niluto't ibinenta sa mga tao. Ha? Anong binenta sa mga tao? Ibig sabihin, yung mga ulam na kinain ko? Oo, kaya nayanggaw si Julius. Kung ganun, posibleng maging katulad din ako ni Julius. Hindi ko rin alam pero maganda tayo. Pinaliwanag rin ni Aling Giling ang ilang nalalaman niya sa kanilang probinsya noon. Sabi niya hindi rin naman basta-basta ang pangyayanggaw. Kinakailangan din ito ng konsentrasyon ng isang aswang at mas epektibo ito sa taong hindi buo ang loob. Puno ng suliranin at maraming iniisip sa buhay. Kaya raw malamang nanayanggaw si Julius ay dahil sa mga ganoong pangyayari. Mas lalo tuloy kaming nalungkot para sa kalagayan ng aming kaibigan. Kaya naman umisip kami ng plano kung ano ang gagawin. Bago pa malaman ng lahat itong nangyayari at lumala ang sitwasyon, naintindihan din naming hindi po pwedeng basta-basta na lang magsumbong sa kinauukulan dahil unang-una ay hindi rin kami basta-basta pinaniniwalaan, lalo na at wala kaming sapat na ebidensya. Kung yung gintong porselas na yun ang may sala,
Paano natin yung tatanggalin kay Tatanggero? Ang una nating problemahin ay kung saan natin siya mahahanap. Bakit ba natin siya hanapin? Di ba, nandyan lang naman siya sa kanila? Wala na pre. Nagkaroon kami ng engkwentro ng tanghaling tapat. Kinukumbinsi ko siyang tanggalin yung porselas pero nagalit siya sa akin at hinagisan niya ako ng lamesa. Pagkatapos nun, bigla na siyang umiskapo. Bakit mo naman kasi ginawa yun? Kung ako rin naman si Tatanggero, hindi ako papayag na kalabanin talaga kita. Ang mas magandang paraan butulin yung kamay niya. Yan din ang sabi ko sa kanya eh. Yun lang ang nakikita kong solusyon. Hindi natin mapipilit yung taong nasa ilalim ng kung anong sumpa o kademonyuhan. Kung gusto nating maalis yun sa kanya, kailangan nating lagarin yung kamay niya. Ano? Seryoso ba kayo? Mukha ba ako nagbibiro? Hindi. Yun ang gagawin natin. Pero nasan kaya siya ngayon nagtatago? Hindi na natin dapat ipagpabukas pa to o patagalin pa. Dahil baka marami pa ang maging katulad ni Julius. Mas malaking gulo kung mangyayari yun. Saan kaya natin siya hahanapin? Alam ko kung nasaan siya. Nandun siya sa dulong parte ng dam site. Doon sa delikadong parte ng madalas na may gumuguho? Oo pre. Kung ganon, ano pang hinihintay natin? Puntahan na natin siya. Huwag tayo magpadalos-dalos pre. Kung kay Julius na hindi pa kompleto yung anyo ng aswang nahihirapan na tayo. Mas lalo tayong mahirapan kay Tatanggero. Sa pakpak pa lang niya, baka mamatay na tayo. Mahal, magdala kayo ng asin, saka itong holy water na may bendisyon. Kunin nyo. Nung galing kami ni Aling Giling sa simbahan, pinabasbasan ko na yan. Ang sabi sa mga naririnig ko sa kwento, magdala rin kayo ng bawang. Baka kailangan din ng sibuyas. Hindi ako nakikipagbiruan, Cesar ah. Ikaw naman, kinakabahan din kasi ako at gusto ko lang bumaba ang tensyon. Kompleto na ba yung mga gamit natin? Oo, kompleto na itong mga hinanda ko sa bag. Mag-iingat kayo. Kami ni Aling Giling ang bahala dito kay Julius. Siguraduhin nyo lang na babalik kayong buhay na buhay at walang bawas. Kung ganun, tara na pre. Pumunta na tayo sa kabilang dulo ng dam site. Tapusin na natin to. Saglit lang. May kulang pa tayong kagamitan. Ha? Meron ng holy water, bawang, saka asin. Pati tong taling makapal. Nakakalimutan mo tong lagari. Paano natin mapuputol yung kamay ni Tatanggero? Ay, oo nga pala. Akin na yan. Alam ko namang hindi mo magagawa yun sa kanya dahil mahal na mahal mo yung taong yun. Kaya ipababaya mo na sa akin to. Gagawin ko to para sa kaligtasan na niya. At nating lahat dito sa tambakan. Mag-iingat kayo ah. Kayo rin dito, mahal. Babalik kami, pangako. Matapos ang masinsinang mga usapan, ay umalis na nga kami kaagad ni Cesar. Napa-sign of the cross pa ako at habang tinatahak namin ang daan, ay napapadasal ako sa isipan. Naantala lang ang panalangin ko nang tapik-tapikin ako ni Cesar at magtanong patungkol sa mag-iinang pinatay ni Tatanggero. Totoo ba talaga ang ginawa yun ni Tatang? Pinatay niya talaga yung mag-iinang yun? Sana nga panaginip lang to. Saan niya ba kasi napulot yung porselas na yun? Malamang sa tambakan. Oo nga no, ang tanga lang talaga ng tanong ko Pero sana matapos na to. Kapag naputol ko yung kamay niya, sana matanggal na yung epekto ng pagiging aswang sa kanya. Sana nga pre. Ayaw ko nang maulit yung nangyari sa mag-iina. Pero hindi ako sigurado kung patay na yung nanay ng magkapatid Paano mo naman nasabi? Paniwalaan mo man o hindi itong sinasabi ko. Pero totoo ito. Ilang beses nagpakita sa akin yung kaluluwa ng magkapatid na yon. Tama yung sinabi mo nung nakaraan na multo yung nakikita ko. Ngayon pa ba ako hindi maniniwala pagkatapos itong mga nangyaring engkwentro natin kay Julius? Ang ipinagtataka ko, hindi nagpapakita yung kaluluwa ng nanay sa akin. Yung dalawang bata lang palagi. Kaya naisip kong baka buhay pa siya. Itinatago lang ni Tatanggero sa kung saan at nire-ready niya para sa susunod niyang putahe. Naku pre, huwag mo nang ipaalala yung mga putahe na yun. Nasusuka na naman tuloy ako kapag naalala ko yung kumain ako ng walang kamuwang-muwang na karne ng mga inosenteng bata. Hindi mo naman kasalanan yun Hindi talaga. Kasalanan to nung porselas na yun. Kaya dapat talaga mabawi na natin yun at masunog Tama, para wala nang sumunod na maging biktima. Marami-rami pa kaming napag-usapan ng kaibigan ko kabanong hanggang sa marating na nga namin ang lugar kung saan ko dating nakita si Tatanggero. Tahimik ang buong paligid. Pero ramdam ko kaagad ang kakaibang puwersa ng kadilimang bumabalot doon.
Napatingin kami pareho sa sirasirang kubo sa hindi kalayuan. Naalala ko na sinabi noong nakaraang gabi ni Tatang Gero na doon daw siya nagluluto ng mga putahe. Nakakita kami ng mga lumang kaldero pero walang bakas ng matandang Ginoo. Kaya medyo nadismaya kami. Sigurado ka bang dito siya nagkukuta, pre? Dito ko siya noon nakita. Yung sinundan ko yung kaluluwa ng magkapatid, sigurado kong meron silang gustong ipahiwatig sa akin. Kung ganun, baka nandyan sa loob yung nanay ng 2 bata. Pero wala naman akong naririnig na kahit na ano rito eh. Baka walang tao. Malalaman natin yan kapag nandun na tayo. Uy, teka, saan ka pupunta? Saan pa? E di sa kubo. Wala na akong nagawa, Kabanong, kundi ang sumunod kay Cesar. Kahit ang totoo ay kabado ko dahil baka bigla na lang magpakita sa amin si Tatang Gero na nasa anyo ng aswang. Pagdating namin sa harapan ng kubo, bumungad kagad sa paningin namin ang magkahalong sariwa at natutuyong dugo. Sinabayan pa to ng masangsang na amoy na sanay naman na kami. Pagkatapos ay nakarinig kami ng kaluskos sa loob, kaya pareho kaming naging alerto ni Cesar. Nauna siyang pumasok habang ako naman ay nagmamasid-masid sa paligid. Inaantabayanan ko ang pagsulpot ni Tatang Gero, pero nagulat ako nang sumigaw ang kaibigan ko. Pare, tara rito! Bakit? Anong meron? Anak ng teteng. Tama ang hinala mo. Buhay pa nga ang nanay ng mga bata. Diyos ko po, Panginoon, patawarin niyo po yung gumawa nito sa taong to. Gulat na gulat kami nang makita ang ina ng 2 batang biktima ni Tatang Gero. Pero ang mas masaklap sa lahat ay nakatali ang babae sa magkabilang kamay at paa. Nakabusal din ang bibig niya at naagnas na ang bungo ng 2 niyang anak na nasa magkabila niyang gilid. Sanay man kami sa nabubulok na amoy, pero hindi ko po talaga nakayanan ng tagpong yon, Kabanong. Nanlumo ako, hindi dahil sa kung anong meron sa loob. Nanlumo ako dahil ramdam ko ang bigat ng pakiramdam matapos makita ang kalagayan ng kawawang babae. Gulat na gulat din siya at umiiyak nang makita kami. Halatang nagmamakaawa siya pero natatakot din. Kitang-kita ko yun sa mga mata niya, kaya hindi na kami nag-aksaya ng oras. Tinanggal namin ang mga tali at kagad ako nagubad ng damit. Isinilit ko ang naagnas na ulo ng 2 bata roon, pero gumapang palapit sa akin ang babae at kinuha ang mga yon. Niyakap niya ito ng maigpit habang walang tigil sa pag-iyak. Gusto ko na ring maluha sa mga nakikita ko pero alam kong walang may tutulong sa mga oras na yon. Nakita ko ang mukha ni Cesar kung paano rin siya manlumo. At nagulat ako dahil niyakap niya ng mahigpit ang babae. Alam kong ipinaramdam niya rito na meron siyang karamay sa mga matitinding pagsubok na ito sa kanyang buhay. Hindi ko na talaga napigilan ng maiyak. Napakuyom ako ng mga kamao dahil sa galit gawa ng mga nangyayaring ito. Hindi ko rin alam, Kabanong, kung sino ang dapat sisihin. Pero sinabi ko sa sarili ko na dapat ay matapos na ang kademonyohang ito. Umalis na muna tayo rito. Kailangan natin siyang madala sa ligtas na lugar. Mukhang nangihina na siya na parang hindi pa kumakain. Pinapakain ko naman kasi siya pero ayaw niyang kainin ang ulam na gawa mismo sa karne ng anak niya. Wala namang masama ron dahil laman yun ng kanyang laman at dugo ng kanyang dugo. Natigilan kami nang makita si Tatang Gero sa pintuan. Nasa anyong aswang na siya at nakangiti sa amin na parang demonyo. Hindi ko alam kung magagalit ako ng husto sa sinabi niya, pero kinontrol ko ang aking sarili. Alam kong mahirapan kaming kalabanin siya kapag pinairal ang galit. Huminga ako ng malalim at nang kumalma na ang sistema ko, Kabanong, ay saka naman biglang gumawa ng hindi inaasahang hakbang si Cesar. Demonyo kang aswang ka! Wala kang kaluluwa! Paano mo ito nagawa sa inosenteng tao? Cesar, kumalma ka! Huwag kang magpadalos-dalos! Hindi ko na talaga naawat ang aking kaibigan. Sinugod niya ang aswang. Ang babae naman ay tumakbo sa isang sulok at nagsumiksik, habang yakap-yakap pa rin ang ulo ng 2 niyang anak na nakabalot sa damit ko. Hindi ko alam kung sino ang uunahing lapitan sa 2. Pero nang makita kong ligtas naman sa pwesto ang babae, ay sumunod naman ako kay Cesar at Tatang Gero sa labas. Nagulat na lang ako nang biglang tumalsik si Cesar sa basurahan.
Pagtayo niya ay dugo na ang kanyang muka dahil sa kalmot. Sinikap ko pa siyang pigilan at pakalmahin kahabanong, pero galit na galit talaga siya. Umatake na naman ang kaibigan ko, kaya wala na akong nagawa kundi ang tumulong. Kinuha ko sa bulsa ang asin at saka inihagis kay Tatanggero nang sinubukan nitong sumalakay. Nakaiwas sa matandang lalaking aswang at muli sumalakay ito. Tinamaan na naman si Cesar sa braso, kaya nabitiwan niya ang lagari, pero hindi pa rin siya pinanghinaan ng loob. Bumangon siya kaya umatake na rin ako. Winisik ko ang holy water at nang tumama yun sa katawan ni Tatanggero ay napasigaw ito ng malakas. Nakita kong sinamantala ni Cesar ang pagkakataon. Hinawakan niya kaagad ang aswang at buong lakas niyang pinihit ang pakpak. Nagkakakawag yon pero mas naging determinado ang kaibigan ko. Hinagis ko ang tali at ang makuha niya ito ay ginamit niya kaagad. Pumalag-palag pa ang aswang pero binudburan ko siya ng asin sa muka. Sumigaw siya pero halatang nanghihina dahil sa epekto ng asin. Pre, kunin mo yung lagari. Ikaw na gumawa, bilis! Nag-aalangan pa ako nung una pero nang makita kong nahihirapan na talaga si Cesar, ay sinunod ko na ang sinasabi niya. Kinuha ko ang lagari at pinatungan ng kamay ni Tatanggero. Kahit labag sa loob ko, ay ginawa ko ang nararapat. Nilagari ko ang kamay niya kung saan nakasuot ang porselas. Nagkakakawag siya at nagmamakaawa ng gusto pero tinuloy ko pa rin. Hanggang sa maputol ang kamay niya. Dinig na dinig ko ang paglagutok ng buto niya pero hindi ko pinansin ang lahat. Nagulat na lang kami nang unti-unting tumigil sa pagpalag si Tatanggero hanggang sa bumalik na to sa anyong tao at nawala ng malay tao. Kinuha ko kagad ng kamay na nakasuot ang porselas at nang mahawakan ko ito ay narinig ko na naman ang bulong na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kailangan natin sunugin ang bagay na to. Buti na lang, lagi akong handa. Tara pre, sunugin na natin yung punyemas na sumpa na yan para hindi na to maulit. Ayaw ko na maulit pa yung ganitong pangyayari. Huli na ang mga inosenteng batang yun. Nagulat ako nang makitang may gas na dala at lighter si Cesar. Kinuha niya sa akin ang kamay at nilagay niya sa lata ang porselas saka to sinabuyan ng gaas at sinunog. Lumiyab ito ng husto hanggang sa maya-maya'y nakita namin ang napakaitim na usok na biglang sumahimpapawid. Nang maramdaman kong tila gumaan ang paligid, dito ko nasabing tapos na ang lahat kabanong. At sa awa po ng Panginoon, pagkatapos ng pangyayaring yon ay muling naospital si Tatanggero. Mahaba ang naging proseso pero hindi namin ipinaalam sa kanya ang mga nagawa niya. Ang natatanda niya lang kasi ay yung huli siyang naospital. Pagkatapos ay wala na raw. Si Ate Sunshine naman, ang ina ng 2 batang biktima ay naka-recover din pero matagal-tagal bago yun nangyari. Sa tulong na rin ni Cesar kaya niya nagawang makasalba sa buhay. At ngayon ay sila na ang nagkatuluyan kahit malayo-layo ang agwat ng edad nila. Nagkaroon na rin sila ng anak. Bumalik nga sa dati ang lahat. Naging okay si Julius at naging normal ulit ang buhay sa dump site. Ang tungkol sa pagkamatay ng magkapatid na Diego at Angelina, mga anak ni Sunshine, ay pinalabas na lang na isang malagim na insidente sa dump site. Hindi na ito masyadong lumaganap dahil iniiwasan ding maipasara ang tambakan ng basura. Pero nilibing namin ng maayos ang kanyang mga anak. At sa isang pagkakataon po ay pinalad kaming mag-asawa nang manalo kami sa loto. Hindi namin alam kung inadya ito ng tadhana, pero ito ang naging daan para makalis kami sa dati naming tirahan. Siyempre po, sinama ko ang malalapit sa puso ko. Sina Aling Giling, Tatanggero, Cesar, Sunshine, Julius at Aling Baba. Madalas pa rin kaming napunta sa tambakan at gumagawa ng mga programa para makatulong sa mga tao roon, lalo na po sa mga kabataan. Hanggang ngayon kabanong, dahil sa karanasan kong yon, ay mas lalo kong minahal ang tambakan. Maalwan man ngayon ang buhay namin ni Hana, hindi pa rin kami nakakalimot kung saan kami nanggaling. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Wakas.